Hi, good morning mga idol. Good morning, good morning. Wake up early in the morning po mga kaidol. Hi, hello. Hi. Magandang araw po sa inyo. May araw na maganda po sa inyo dahil ngayon ay araw ng Monday po. So, magandang araw sa inyo at sa mga namamasukan diyan. Ingat po kayo sa mga trabaho nyo dyan, sa lahat yung mga gawain sa yung mga pinagtatrabahuan po. Magandang araw po sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa ating good harvesting upo po ngayon mga kaidol or mga ka-farm po. Hello, magandang umaga po mga ka-farm. Dito po tayo ngayon sa ating harvesting upo. So, tingnan nyo po ang aking upo harvesting ngayon. Kahapon at ngayong araw po. Araw-araw po namin kinakuhaan ang aming upo kasi mga kaidol kung hindi masyadong malaki or hindi masyadong oversize ang ating upo kasi ang market natin ay namimili po ng katamtaman or tamang-tama ang mga size sa ating produkto. Tulad nito po mga kaidol, tingnan nyo po ha. Almost yun 1 kilo or mahigit kunti bawat isa. Hindi namin pitas yung sobrang maliit o kulang sa 1 kilo or sobrang 2 kilo na po ay oversized na po sa amin dito. Ito mga kaidol kahapon ng hapon nagpitas kami at sa ngayong umaga ulit naman naming pinitas kasi ang order ng buyer namin ay almost 1 kilo lang talaga. Pag sumubra okay lang, basta maliit, hindi lang aabot ng 2 kilo o 1 kilo kalahati kasi oversized na po yun. Mga kaidol, hi, ang aming upo is very malakas yung tubo nila. Biruin mo po yung kahapon. Kahapon po nagpitas kami ng hapon, tsaka ngayon ulit naman kami nagpitas. Diba mga kaidol, ang bilis or ang bilis lumaki. Buwas naman po or bukas siguradong magpitas na po kami ng ulit para sa pick up ng aming buyer mga kaidol. So mga kaidol, ang upo namin tinanim is Miami. Miami is very largest po fruits upo. Kung 2 araw or 3 araw na po, sobrang laki po. Abot siya ng 3 kilo pag 3 araw. Kailangan araw-araw mo to pitasin para yung size niya is tamang-tama lahat mga kaidol. Yun lang ang technique ng ating pag harvest ang ating upo kasi pag oversize niya po mga kaidol, aayawan sa mga buyer or namimili sa palengke kasi malaki daw sobra, ay hindi nila maubos pag kanilang ginagamit or ginugulay po. Yun mga pitas namin ngayon kaidol, almost na po mga 250 kilos plus tomorrow po is marami-rami na po to, almost 400 kilos bukas ang aming i-dispose. So mga ka-idol, good morning mga ka-farm. Alam naman din nyo ang ating mga pananim kung gaano kablis ang Panginoon na magbigay sa atin ng mga bunga ng ating pananim. So tingnan nyo po ang aming cucumber po. Ang ganda ng mga bunga ng aming cucumber. So kukuha po ako ngayon para ulamin namin mamaya tanghali mga kaidol. Pupunta tayo dito magpasyal-pasyal muna tayo sa ating tanimang upo. Tingnan nyo po kasi ganito nangyari mga kaidol. Luma kasi ito ng aming tinataniman ng mga ampalaya
saka mga sitaw mga kaidol. Ito yung pinakaluma namin mga pundasyon ng tali. Tingnan nyo po mga kaidol. Tingnan po ang bunga nila. Di ba makita nyo talaga ang bunga ng upo? Marami or grabe magbigay ng grasya ang ating upo plant. So tingnan nyo po mga idol. Yan. Yan. Yan, dami di ba? Isang line lang yan pero higit yun. Ilang line to? Luwang. So pupunta tayo sa ating area ng ating ampalaya. Check natin po yung bunga ng ating ampalaya mga kaidol. Hi. Punta tayo sa area ng ating ampalaya. So tingnan po natin kung maganda or ayos. Nako po, ang laki ng bunga ng ating cucumber. Kukuha po ako ng isa para ulamin namin naman. Kilaw lang to mga kaidol. Kilawin, sarap. Ayun kaidol. Ito po, go to area of ampalaya mga kaidol. So tingnan nyo po area namin ng ampalaya. Check natin kung ano ang mali or ano ang hindi maayos na epekto ng ating ampalaya. So tingnan natin mga kaidol. Hello mga kaidol. Go tayo sa area ng ampalaya. Tingnan nyo po ang ampalaya namin. Maganda ang bunga pero mayroon po itong mga sakit mga kaidol. Tulad ng pagdidilaw ng mga bunga niya. Ito po, tingnan nyo po, kinukuha namin. Diba ang pangit mga kaidol? Ito po ang agi ng ating sakit na fruit fly mga kaidol. So mga kaidol, sa ano to po, sa medyo mahina yung ni-spray or mga chemical na ginagamit natin mga kaidol. So hindi yun basta sugpo mga kaidol ang sakit na to mga kaidol. Mga daan ng mga fruit fly. Kailangan talaga to mga magandang mga pang-spray or pasunod or araw-araw dalawang pasunod na pang-spray mga idol para yung matap na. Sunod niya yung apply namin. Araw-araw namin para yun maubos talaga or matap na yung fruit fly na yan. Kasi pag pumasok na yan sa ampalayan mo, mahirap na yan lumabas or mapatay kasi ang bilis nila lumipad mga idol. Yun mga idol, dapat gold kayo palagi or alika po mga idol ang gagamitin natin sa sunod na spray kasi hindi yun nakinig sa mga lanit or iba pa mga chemical ginagamit mga idol. So mga idol, tingnan nyo pong dami sila. Dami-dami po mga idol. Almost isang luwang po. Nasa 5 pa 6 ang mga hinog niya mga idol. Maraming bunga ang kapalayan natin. So maganda talaga kapag tayo ay may tanim or may alam sa ating pagpatanim ng mga gulay. So ng aming doon sa taas ng mga tanim na mga idol, sitaw, marami ring bunga. Yun mga idol, sumabi to. Yung maraming sabit na kaidol. Nakuha talaga to. Kasi hindi makita. Pag hindi makita, may hinog yun sa taas. Or malanta lang yun. Sayang. Yun. Makita naman talaga ninyo. Maraming bunga mga kaidol. Yun. Ang ganda ng klase. Yun o. Sumabit mga kaidol.
Pag nakasabit talagang alagaan nyo. Pag nakasabit ibitay talaga yun kasi hindi makita pag mapitas kayo nasa taas. Tingnan nyo mga ka-idol. Maraming salamat sa inyo lahat nga nagasubaybay sa aking channel. Sana po huwag kayong magkataka sa pagpanood sa aking videos araw-araw. Salamat and thank you very much mga ka-idol. Nakita nyo talaga kung gaano ang aming farm ka successful. Ito po yun mga ka-idol. So more fruits. Tomorrow is pitas namin mga ka-idol. Makita nyo mga dilaw-dilaw. Kailangan talaga alagaan natin sa pag-spray kapag yung gulay natin na mumunga na or na productive na. Tingnan nyo po ang dami ng aming nahihinog ng mga gulay kahit linghod pa mga idol. Maraming rejected. Maraming malaki. Yun nakasabit mga idol. Kailangan talaga ng oras para ibita yun. Salamat. Thank you very much mga ka-idol. And God bless you. Bye bye.